Good morning, good afternoon, or good evening o anumang oras yung napanood ang ating video. Welcome sa ating channel. Again, this is Engineer Eduardo Tapia, your professor. And today, we have to discuss depreciation using the straight line method or SLM. A common accounting technique called depreciations allows companies to spread out the initial cost of physical assets such as delivery trucks, equipment, and machines over the number of years they anticipate using them. Okay, tandaan natin ang mga bagay na luluma. Yung mga kino-considered nating asset, no, na ginagamit in the company ay naluluma yan. So kung halimbawa bibili ka ng sasakyan, halimbawa bibili ka ng kotse ngayong araw na to, kung yan ay halaga ng palagay natin 800,000. Okay? After 1 year, pag gusto mong ibenta yan, second hand na yan. So, ibig sabihin, after 1 year, hindi na po 800,000 ang magiging halaga nun. Posibleng 700,000 na lang, pwedeng 600,000 na lang, no? Or mas lesser pa, depende sa kondisyon ng isang sasakyan. So, ganun din sa mga machineries, no? Mga equipment na ginagamit ng kumpanya. So, dahil nga tumatanda, naluluma, minsan yung iba nasisira, kaya nagkakaroon talaga ng tinatawag nating depreciation. Bumababa yung value ng isang product. Okay? At ang depreciation, this technique ay very important in accounting, no? Sa mga businesses kasi nga baka mamaya kasi dahil nga na-purchase mo yung mga ganong bagay, hindi mo naman binibilang yung pagluma nila at saka yung nagiging value nila at over the time, no? Over the past years. So baka magkaroon ng problema, magugulat ka na lang, masyado mababa na pala ang value ng mga bagay na yon. No? Kaya kahit hindi mo naman ibenta, at least mayroon kang initial cost na nagdetermine na pagbawas doon. So may mga technique po tayong gagamitin. Okay, ang unang technique natin ay the straight line method. Okay? But meron tayong titinang ibang terms. Tangible asset. Depreciation is applied to tangible assets, also known as fixed assets or capital assets, that are anticipated to last longer than a year. Kahit yung building, di ba? Yung building na tinatayo, ay yan din ay nagde-depreciate din ang value ng building. Kasi tumatagal yan, naluluma din yan eh. Nasisira din yung mga ng pundasyon, nasisira yung mga wallings. Kaya hindi practical na, halimbawa, abot na ng 30 years pala yung building, tapos mahal naman ang value. Posible ang naging dahilan sa pagmahal ng value nun is yung lupa na tinatayuan. No, kasi hindi lang naman building ang bibili mo, pati yung lupa eh. So ang lupa kasi nagtataas ang value nun, hindi siya nag-depreciate, kundi increasing ang value ng real property. But in this case, kapag mga tangible assets yan, ay naluluma kasi, no? Kaya yun ang pag-depreciate ng value. Useful life. This does not necessarily indicate how long the equipment will last. Rather, it is an estimate of how long it will be productive for the company. Rather, it's the time frame that the particular company anticipate using it. So, halimbawa, bibili ka ng dump truck, no? Dahil sa sand and gravel na company mo, hindi sa gaano sa katagal sa inyong kumpanya, kundi yung pagiging useful niya. 'Di ba? Yung pagiging kagamit-gamit niya doon sa kumpanya, yun po ang pinag-usapan natin ng useful life, no? At tinatawag nating wearing value. No, hanggang kailan po ba siya magpakinabangan ayon sa purpose ng gamit na 'yon, 'di ba? O bibili ka ng printer, no? Halagang mga palagay natin mga 5,000. Gaano po ba katagal yan mapakinabangan? Abot ba ng isang buwan? Abot lang ba ng isang taon? Depende po yon. Na ibig sabihin, hindi siya nag-malfunction. No? Productive pa rin siya kahit pa umabot ng isang taon o 2 taon. The cost, no? This comprises the purchase price as well as any cost associated with preparing the assets for usage such as setup, installation, and shipment. Kasama po dyan, total cost po yan. No, kung halimbawa, kung mga sasakyan lang, siyempre, pagbili mo lang nung sasakyan, okay na yon. Yun na yung initial cost niya. Kaya lang, minsan kasi may iba,
Halimbawa, mga ng aircon, bibili ka ng aircon. So, may mga installation fees kasi yon. Mayroong iba naman na free ang installation, pero nakasum up na rin yun doon sa price. Okay? So, yun po yun, no? Now, you have the straight line method. This method is the simplest and most common in depreciation. It spread the cost evenly across an asset's life. So, dahil straight line lang naman to, kumbaga the depreciation is computed, no? Naka-fix na po yon kung magkano po ang computation niya doon sa ating mga formula ngayon na gamit. You have the depreciation equals C minus L. Ang C minus L natin, okay, the cost, okay, minus L. So, that is the wearing value divided by N. Okay? And then, we have depreciation or pwede ring rate of depreciation times W. It's the wearing value. Ang small d ay 1 over N. Tapos, times E equals T times D. And B is equals C minus TD. So, check natin itong mga ibig sabihin nito, no? Ang B is the book value. Book value ito, ibig sabihin ito yung magiging amount ng product paglipas ng ilang taon. Okay? Yun na lang yung value niya. E is the accrued depreciation. Ibig sabihin, ito yung total depreciation in over a years. So, halimbawa, kung 5,000 per year ang depreciation, so kung after 5 years, mayroon kang 25,000, yun yung total depreciation. That is accrued depreciation. The rate of depreciation, 1 over N. Kapag straight line, 1 over N gagamitin natin. Itong ganitong format. Letter D, capital D, depreciation charge o the depreciation cost. L, the scrap value o the salvage value. Yun na yung hindi na mapakinabangan yung product, pwede pang ibenta. Kasi may mga bakal yun, may mga bakal, may wiring, di ba, yung mga wire nun, pwede pa rin maibenta. Kalakal na nga lang. And total number of years, no? The C, the cost of an asset. Ibig sabihin, yun yung pagbili ng asset na yun. W is the wearing value. Ang T ay any time in any years, no? In N. So, halimbawa, kung ang total, ibig sabihin, yung productive yung buhay ng isang item ay 10 years. So, ang T, any time of 10 years. Pwedeng 5 years, pwedeng 6 years, pwedeng 3 years, mga ganun. Example 1. The car worth 1,200,000 pesos to be worn out for 10 years with a final scrap value of 150,000 pesos. Letter A. Determine the depreciation cost per year. B. What is the book value at the end of 5 years? C. Construct a depreciation schedule. So ito yung mga given natin. Ang ating cost, total cost ay 1,200,000 pesos. Ang magagamit siya, mapakinabangan siya ay 10 years. Ang ating final scrap value ay 150,000. Okay? Okay, letter B. The book value at the end of 5 years. So, yun po yung mga hinanap natin, no? So, ito yung solution natin. Solution for A, D equals C minus L over N. So, ang C natin ay 1,200,000 minus 150,000 over 10. Okay, tapos, ito, pag i-minus natin, that is 1,050,000 over 10. So, itong 1,050,000, yun na yung wearing value natin, over 10. So, ang depreciation natin, per year is 105,000 pesos. So, yun yung magiging depreciation natin per year. Straight line lang, kaya pare-parehas lang ang ating depreciation charge. Okay, next, we have to solve letter B. Formula, B equals C minus TD, or the book value equals the cost minus the time times the depreciation. So, you have 1,200,000 minus 5 times 105,000. Okay. Ito yung ating depreciation charge. So, for 5 years, after 5 years, ito multiply natin, that is 525,000. So, i-minus natin dito sa 1,200,000.
Then, ang ating book value at the end of 5 years ay 675,000 pesos. Okay? Now, check natin. Ito po yung ating depreciation schedule. So, we have the first column, ito yung number of years, no? Tapos, this the depreciation charge. Accrued depreciation, yung total depreciation per year. Accumulated siya, no? Accumulated every year. And the final book value. Okay? So, siyempre, at the start, nung binili mo pa lang yung product, so wala pa namang depreciation, no? Kakabili mo lang. Okay, and that is 1,200,000 pesos. Now, after 1 year, no? Pagdating ng 1 year, siyempre may depreciation na siya ng 100,000, 105,000. Okay, so ang accrued depreciation ay 105,000 kasi unang taon pa lang naman. So, kung 105,000 ang depreciation, ang ating book value na lang ay 1,095,000 pesos. Halimbawa, gusto mo nang ibenta yung unit ng tawag ito, ng after 1 year, so yung cost estimate mo, yung price ng yung item ay 1,095,000. Pero pwede naman yan, depende sa tawaran eh. Halimbawa, naibenta mo ng 1,100,000. Okay? So mayroon kang tubo doon na 5,000. Okay? May 5,000 ka na tubo. Pero kung halimbawa, magiging magiging income yung 5,000 kasi instead na ito lang dapat ang expected mo, naging 1,100,000 pa. Pero kung halimbawa naibenta mo lang ng 1,050,000, so mayroon kang additional cost na 45,000. No, hindi lang depreciation kundi bawas pa kasi 100,000 nagiging 1 million lang ang nabenta mo, naging 1 million lang, 1,050,000. So ibig sabihin ang nawala sa yung na cost doon ay 150,000. After year 2, so another 100,500, that's 105,000. So total depreciation mo na ay 210,000 na. Okay? After 2 years, no? Ibig sabihin, ang kanyang book value na lang ng product ay 990,000. After 3 years, so another 105,000. So ang iyong total depreciation now ay 315 na. 315,000. So ang iyong book value ay 885,000 pesos. So again, dahil nakita mo, ito na yung halaga ng product mo, gusto mong ibenta sa time na to, so at least mayroon kang idea kung magkano na lang yung halaga niya. So 885,000 na lang. So kung mabenta mo ng 900,000, di mayroon kang additional profit na 15,000, no? Pero kung nabenta mo na siya ng 800,000 lang, so mayroon ka pang additional cost na 85,000 kasi kumbaga mina-minus mo na yun sa accounting book mo eh. Kaya lang ang problema, siyempre, nang naibenta mo 800,000 lang, so maglalagay ka ng cost na 85,000 para magbabalance naman. So, ganoon lang siya ginagawa every year. So, dahil straight line, ibig sabihin, ang depreciation charges natin, hanggang 10 years ay 105,000. Okay lang, ganoon lang siya, no? So, ayan, pagka 7 years, 105,000 again. So, ang total depreciation mo na o the accrued depreciation ay 735,000. Okay, ang iyong book value 465,000. Okay, so tuloy-tuloy lang siya no, hanggang matapos natin ang 10 years. Now, ito na yung scrap value natin, 150,000. Okay. Ang total depreciation charges ay 1,050,000. Ito yung ating wearing value. And of course, yun yung total depreciation natin. Okay. So, book value at the end of 5 years, yung tinatanong natin sa letter B, ayan po siya. 675,000. So, tama lang po tayo that at the end of 5 years, that is 675,000. That's the book value. Scrap value ay 150,000. Yun po yung matitira natin dito sa ating book value. Ibig sabihin, ito na yung mga kalakal, no? Mga bakal na ibibenta mo doon, mga wirings, no? O ano pa mga pwedeng mapakinabangang maibenta sa junk shop. Siguro, no? Mga ganun po. Or kaya may mga parts doon na pwede mo pang maibenta na may bibili pa. Number 2. The electric bike had a scrap value of 9,000 pesos and a wearing value of 47,000 pesos for 8 years. Letter A.
Determine the depreciation cost per year. B. How much is the cost price of the electric bike? C. Construct a depreciation schedule. So, ang ating wearing value ay 47,000. Ang ating scrap value ay 9,000. N is 8 years. So, we have to solve first the depreciation cost or D per year. And that is, ang rate natin ay D equals 1 over N or 1 over 8. No? 0.125. So, hanapin natin ang cost price. So, ang given lang natin kasi una ay the wearing value at saka pwede natin ma-compute yung ating depreciation rate which is 0.125. So, ito na. So, ma-compute natin ang ating depreciation cost per year. So, 0.125 times 47,000. So, that is 5,875. Yun po yung ating depreciation cost o depreciation charge per year. 5,875 pesos. Next, letter B. The cost price o yung cost of the asset. C equals W plus L. So, 47,000 plus 9,000 and that is 56,000. So, ibig sabihin, the total cost of the asset is 56,000 pesos ng electric bike, no? So, again, we have the depreciation schedule. So, start at 0, accrued value 0. So, ang pinakauna natin ay 56,000. That is the cost of the product. Ang ating depreciation per year ay 5,875. So, accrued depreciation unang taon ay 5,875. Then, ang book value mo na lang after 1 year ay 50,125. Okay? So, straight lang ang ating depreciation charge o depreciation cost natin which is 5,875. Okay? So, ang accrued depreciation na ay 11,750. So, ang book value natin ay 44,250. Okay? So, ayan. So, tuloy-tuloy lang siya nung ating computation. So, pagdating ng 4 years, again, another cost ng depreciation ay 5,875. So, ang total depreciation na natin at the end of 4 years ay 23,500. So, ang book value mo na ngayon ay 32,500. Okay? So, tuloy-tuloy mo lang siya, no? Hanggang sa matapos natin yung ating 8 years. Yan. So, at the end of 8 years, ang natitira na lang the scrap value which is 9,000. No? So, that's the scrap value, 9,000 pesos. So, pwede mo mang ibenta yung electric bike no? After 8 years. Siyempre, may mga spare parts ka rin na palitan dyan. No? Pwede mo namang ibenta ng 15,000. Depende sa'yo. At least, meron kang ngayon nakalagay na doon sa iyong accounting book na 9,000. Pero pwede namang naibenta mo lang siya ng 8,000 kasi tumatawad yung mga customer. So, pwedeng 8,000 lang. No? So, pag 8,000, may cost ka, additional cost na 1,000. Pero kung ano ba, 15,000. So, mayroon kang income o mayroon kang profit na 6,000 pa kasi 15,000 naman na ibenta. Okay, so that is how to compute the straight line method of depreciation. Okay? So, this is your activity to answer. I hope you learned from this lesson. Thank you very much for watching. Please don't forget to like, to share, and subscribe ng atin pong channel. At sa video ito, no, pwede kayo magpaturo sa mga kakilala nyo na marunong sa ganitong larangan. Okay, salamat ng marami sa inyong patuloy na panonood, pag-aaral using this video lesson. God bless you.